Hello guys, ito po ang inyong kababergs na magbibigay po uli ng panibagong update sa ating alagang mga biik na gagawing patiners. Batch 9 po tayo, 10 heads po tayo dyan sir, mga kababergs. And then ito po yung day 60 nila, simula panganak nung November 25, 2023. Ang una nating video regarding dito sa 10 heads ko na to na batch 9 is nung January 4, 2024 na day 40 sila noon, ngayon day 60 na. So tignan natin kung ano na yung mga pinagbago nila simula nung day 40 na nasa pre-starter stage pa lang, ngayon na day 60 na ay nasa pre-starter stage na sila. So tara guys, wag na nating patagalin pa, tignan natin sila para masuri natin kung anong mga itsura na nila ngayon. And then mamaya-maya ng konti, may mga bibigay lang ako na parang share na experience regarding sa pag-aalaga ng biik, lalo na pag nag-transition stage na from pre-starter to starter. Yan po tayo. So mamaya guys, ibibigay ko pa yung ibang details na pwede ko pang ma-share sa inyo. Tara po, tignan na natin yung mga biik natin guys. Batch 9, 10 heads po sila. So hello guys, ito na po sila. So batch 9 natin ng mga biik na gagawin natin mga patiners. Halo po yan, may babae, may lalaki po dyan na mga ano. Pero lahat yan gagawin nating patiners po. So ito na po yung first 5 natin na mga biik. Sobrang lalaki, sobrang bibilog, sobrang haba, na parang hindi mo ini-expect na magiging ganito sila kalalaki sa loob lang ng day 60. Imagine mo yung pinakita ko sa inyo na video nung day 40 pa lang sila, medyo talagang makita mo maninipis pa, ngayon malalaki na. So hindi mo masasabi talaga na na yung mga chop suey na mga breed na mga baboy na gagawing biik or gagawing patiners ay hindi na maganda. So ito yung patunay. So actually lahat naman ng naging patiners ko before, iilan lang naman yung parang sobrang maganda yung lahi. Minsan pa nga kung sino pa yung maganda yung lahi, siya pa yung hindi maganda yung bulas. So ito, tignan mo, chop suey lang to. Produkto ng chop suey ito. Na mga breed ng mga inahin at mga bulugan. Tignan mo naman ang naging resulta. Kagaganda ng katawan, kabibilog, kalalaki. So bali nasa starter stage na po tayo. Ginabi na nga po tayo sa paggawa ng video, kaya pasensya na po at medyo madilim, may ilaw na tayo. So ito, tingnan natin yung isang pang batch, yung isang set ng mga patiners po natin. So ito po yung tatlo pa natin dun sa 10. So bali ito pang 8 na sila, 8 na lahat kung nakikita nyo po. Tingnan nyo rin tong mga to, kahaba, magagandang katawan, kalalakas kumain po. And then lipat tayo dun sa susunod na set. Ito po sila, yung dalawa pa, ayun yung isa pa doon. Ito magaganda rin to, lalo na tong mga biik na to. Nung una kaliliit lang, ngayon tignan nyo ho, kalalaki na, sobrang bilog na. Talagang maganda ang pakain natin at maganda rin ang bulas ng nila, katawan nila. So guys, magsisimula tayo magbigay ngayon ng mga tips or mga parang shared na experience ko sa starter stage. Lipat tayo dito sa 5 guys, sa 5. At dito na lang para mas maganda yung mga makita nyo mga biik natin. Magpasensyahan nyo na ho, madilim. So ito, habol lang natin kasi sayang para saktong-saktong day 60 yung itsura ng ating mga biik. Last din nila uminom ng tubig. So ngayon, ang mga topic natin regarding sa starter stage ng ating mga baboy ay, so ayan, medyo sorry there sa nawala tayo. So batch 9 tayo, day 60 no, starter stage. And then uno feeds pa rin ang gamit natin, transition stage tayo. So pag sa starter stage, yan ay nag-range po ng day 46 to 80 days kay uno feeds. So yan ang sinundan natin. So feeling ko noong mga time na nag-start ako ng starter stage dito, nasa around na ako noon nasa around, papasok na ako ng 50 days kung hindi ako nagkakamali.
Yun, doon ako nag-start ng starter page. Wala namang kaso kung hindi mo mahabol kagad yung simula ng days ng transition ng starter page. Ang importante naman dyan is mahabol mo yung days nasa starter stage na sila. So, ang maganda nun, 30 kilos yung aking ginamit na pre-starter stage nung kanilang mga unang araw, yung day 40 nila. Doon ako gumamit ng starter stage, ng pre-starter feeds. Tapos inubos ko yon yung 30 kilos na yun sa kanilang 10. So bali, basta binagsakan ko lang sila ng binagsakan. Minimake sure ko na parang even naman yung pagbigay ko ng pre-starter. Sa pre-starter feeds po, as long na gustong kumain, sige, bigay nyo lang. And then sa loob ng 2 weeks, okay na sila, pwede na silang i-transition sa starter feeds. And then pag nag-transition na kayo, ang tip ko lang ay wag niyo nang gamitin yung parang magmi-mix kayo ng feeds from yung minimix niyo yung pre-starter tsaka starter feeds. Wag niyo na pong gawin yon. So ang tip ko lang, mas iano niyo na, ubusin niyo na lang ng solo yung pre-starter. And then mag-set kayo ng panibagong pakain sa susunod na araw ng pure na starter feeds, pero konti lang pong iabot nyo, konti lang pong ibigay nyo sa unang araw ng starter feeds kasi maninibago talaga sila lahat. And then kung mapapansin nyo na parang mahina, unti-unti nyo lang hanggang sa masanay na parang kumakain na talaga sila. Ito kasi, itong mga to, mabilis silang nag-adjust dun sa starter feeds. Talagang isang araw, siguro kalahating araw na hindi sila kumain, and then talagang ginutom ko sila. Binabagsakan ko lang, pag ayaw nila kumain, hayaan nyo lang po, hayaan nyo lang sila magingay. Masasanay at masasanay din yan sa loob ng isang araw hanggang 2 araw. Kakain at kakain yan ng starter feeds. So pag malakas na sila kumain, ayun, pwede na kayo magbigay. Pwede nyo lang tansyahin yung kain nila. Mapapansin nyo naman po yan eh. Katulad ngayon, ang binibigay ko na po sa kanila, sa kanilang mga sa pakain sa kanila ay ang latest na bigay ko ng pakain. So noong una pa dakot-dakot lang. Ngayon talagang sa day 60 nila ang kinakain na nila. Ano na po, ang latest pakain natin sa 5 big na to, 0.9 sa umaga, 0.6 po sa tanghali, tsaka 1.4 po sa gabi. So bali ang total po na is 2.9. So dinivide ko po siya sa 5. Ang nangyari po ay ang total 0.5 ang isang kain. So siguro may isa dyan 0.4 or 4, mas malapit na rin sa 0.5 kasi hindi na rin sila nagkakalayo ng katawan eh. Tapos itong susunod ko na 3 biik, ang pakain ko po dyan ay 0.4, 0.2 tsaka 0.6. So bali nagtototal po ng 1.2. Ang ginawa ko po, dinivide ko po ulit sa 3 yon. And then 0.4 na po yung nakakain nila. Ito po yung 3 na yan. Yan po. And then yung ating 2 biik, 1.4 po. At saka sa umaga po ay 0.3, 0.4 po ay 0.1 po sa tanghali, and then 0.4 po sa hapon. So bali 0.9 po yung 2 biik. Ang bali yung total po nun ay 0.9, dinivide ko po sa 2, 0.4 po. So halos nagre-range lang sila ng magkakalapit lang. Ito po yung 2 na yung tinutukoy ko. Yan, yung 2 na yan. So kung titignan mo po, susumahin mo, halos kaya na nilang kumain ngayon sa day 60 nila ng 0.5. Minsan sinasagot ko sila na hanggang 0.6 to 0.7. And then the following days, medyo gugutomin ko uli. Ganun lang, medyo may time lang na yun lang yung tips ko pag yung nagpapakain. Bali, lang po. Minsan may time na gugutomin nyo sila. And then, may time na sobrang bubusogin nyo para naman nai-stretch talaga yung nila, yung stomach, and then hindi sila nauumay sa pagkain. Ayun po. And then, ito po, yung tips ko ngayon, pag yung sa oras naman ng pagpaligo ng mga biik natin, hindi mawawala sa tanong yan kung anong oras natin sila pinaliliguan. Lalo pa ngayon, taglamig. Ngayon dito sa Mindoro, talagang sobrang lamig ng sa Occidental Mindoro, sobrang lamig. Talagang binibigyan ko ng oras yung pagpapaligo nila. Minsan alas 3 ng hapon. Yan. Wala namang tamang oras ng pagpapaligo sa tingin ko eh. Feeling ko
ano naman eh, kahit anong oras, pwede naman natin paliguan yung ano natin. Wag lang yung sobrang gabi na yung talagang alas 6 na ng hapon. Ako, may time pa nga na yung halos nawawalan ng kuryente dito ng mga nagdaang mga linggo. Pinapaligoan ko ng alas 7 ng umaga. Okay naman, goods naman sila. Wala namang problema. Ayun lang po, minsan may time na talagang may time po na yung mga biik natin maselan sa pagpapaligo. Lalo na yung mga ano, yung pala, singit ko yun. Lalo na yung mga puting baboy, yung mga pure white na mga baboy yung tinatawag natin, large white. Medyo naka-experience ako nun before na halos-halos yung mga puting baboy na naalagaan ko, medyo mahina sa ano, sa panahon, sa masamang kalamidad, hindi sila sanay. Compare mo dito sa mga parang may siguro may lahi na rin tong Durok, may pit train, pero for sure ang sabi sa akin dito, may lahi po tong pit train and large white. So pag mga batik-batik na mga baboy at biik, yan yung mga magagandang alagaan. Isa sa mga gusto kong i-share yan sa inyo dito sa vlog na to. Talagang good silang alagaan. Ang dami ko na naalagaan ng mga puro batik o yung tinatawag nilang kambang, puro ang gaganda ng resulta. Bibihira lang yung hindi maganda. As in, wala akong na-experience ata na pangit na mga lahi ng mga Durok at pit train na hindi lumaki. Karamihan lumalaki talaga na maganda. So ayun, sunod natin po ay kung pipili man kayo ng magandang alagaan, kung may choice na may makita kayo ng mga parang may kulay, pero hindi ko naman nila lahat ha. Yung mga, yun lang yung parang experience ko. Hindi naman ibig sabihin na kailangan laging ganun ang kukunin mo. Meron din namang malalakas din na mga puti, na baboy. Meron din mga sakto lang din yung kain ng mga batik na baboy. So, ano pa rin po, nasa sa inyo pa rin po yung kung alin yung pipiliin nyo. Sa pag-aalaga naman po yan, tsaka pag-iingat din. Kung paano sila iingatan sa araw-araw na pagbibigay nyo sa kanila ng care. Tapos ngayon wala pa ako masyadong binibigay na vitamins, puro tubig lang po muna. Kasi nasa day 60 pa lang sila. Ayan, kanina pa sila tapos kumain. Sigurado gutom pa tong mga to eh. So sinasaktuhan ko lang yung pakain. Tulad ng sinasabi ko po, controlled feeding lang po muna ang ginagawa ko para hindi po sila masyadong masayangan ng pagkain dahil mahal po ang feeds natin. So yun guys muna sa day 60 ng ating mga alagang biik, patiners. Yun lang po muna yung maibibigay kong update. Siguro sa mga yung sa day mga around 2 weeks uli or 20 days magbigay po ako ng update. Siguro mga day 80 to day 90. Ayan yung range natin na susunod na video. Tignan natin kung makapag-inject tayo. Medyo madami kasi. Basta hindi siya sasakto dun sa schedule ng trabaho, kung hindi siya magko-conflict, itatry natin mag-video. Kahit mangilan lang, pakita ko lang sa inyo kung paano mag-inject ng baboy. Okay po. Kasi kahit pa paano, na-experience ko na rin mag-inject ng mga patabaing baboy o patiners. So yun guys, sana magustuhan nyo po mga kababerks yung na-share kong video ngayon. Although madilim na, sana na-appreciate nyo pa rin po. Hanggang dito na lang po mga kababerks. Sa susunod po nating uling video. Bye po!